So, kung meron man po tayo mga kamag-anak, family member na hospital at mag-check out po on weekends or holiday, alam natin ang palapit na yung Pasko at Bagong Taon at medyo nag-aalangan tayo, for example, na ilapit yung ating mga gustong ilapit na tulong sa mga government agencies kasi nga diba holiday. Pero rest assured po ng aming opisina po ay bukas. Ang pong tanggapan ay bukas para po matugunan yung inyong mga pangangailangan lalo pa sa tulong medikal. Nandito po kami ngayon para po i-materialize ang aming unang naipangako sa inyo. Alam po natin na nung nangyari po yung sunog ay agad kami nagpadala ng team. Actually, during the fire, hindi po muna kami pumunta kasi we want the LGU and Barangay Local Government Unit to initially assess the situation kasi authority nila yon at sa jurisdiction nila yon. At pumasok na lang kami kinabukasan para po hatiran kayo ng paunang tulong, no? Yung aming pong sleeping kits ay although sobrang simple pero kahit paano sana ay nakatulong at naibsan po yung inyong mga pangangailangan kahit paano. Maliban po dyan, pinatutuhanan din po namin yung aming pangako na maliban doon sa material and non-food items na binigay namin sa inyo ay hahandog din po si Compay din po ay mastura ng financial assistance po para sa inyo. Nandito po kami para dalhin yung tulong para sa inyo. Alam natin na 10,000 at 5,000 na makaliit na tulong, no? na halaga. Pero kung ating gagamitin ito para panimula, for example, kung naisip po natin na magnegosyo para palaguin pera, mas maigi po na gamitin natin yung pera, yung distance sa ganoong kapamaraanan, sustainable siya. Sa aming pong opisina, parati namin sinasabi sa mga kliyente, sa mga tao na talagang sino bang hindi nangangailangan ng pera? Diba tayo lahat nangangailangan ng pera? Pero kami, hindi lamang kami basta-basta nagbibigay ng tulong ng ayuda. As much as possible, pinapaliwanag namin sa mga tao ang kahalagahan ng ayuda, ng tulong na binibigay ng mga leader natin, for example, sa office namin kay Congresswoman Betty Paul Mastura. We want that as much as possible, yung ating pong assistance ay sustainable. Naalala ko yung turo ng nanay ni Kong, si Mama Lisa. Turuan, wag mong bigyan ng isda yung tao para kainin. Turuan mo siyang mangisda. Para pag natuto siyang mangisda, matututo siyang mangisda habang may pangangailangan siya. So ganun sa opisina namin. Ini-explain namin sa mga tao na para saan yung hinihingi yung cash assistance. Para ito ba ay pambili lang ng kung ano. We want that as much as possible it's sustainable. So as much as possible, tayo bilang mamamayan, mag-isip tayo ng kapamaraanan na mapalago yung ating yung tulong na natanggap natin. It is not to say that wala tayong plano, but mas maganda na yung handa tayo sa anumang pangyayari sa hinaharap. Because we can never tell the future, for example. So, nasa sa iyo po kung bibili niyo po siya ng materials. Alam natin na kulang talaga yon sa mga magagarang bahay na nasunog sa inyo at nakikisimpatya po ako. Ako personally, I am affected, no? Kapag may naririnig akong sunog, kasi 3 beses po kami nasunugan. Mahirap po talaga masunugan. Mabuti pa, sabi nga nila, mabuti pa na nakawan ka kaysa sa masunugan. Kasi pag nanakawan ka, nako yung kama mo, yung aparador mo, di ba? Yung ilang mga gamit mo, pilit lang. Pero kasi itong sunog talaga, hindi mo siya pwedeng stock. Di ba? Kapag talagang hindi siya makapula, talagang kakainin yung inyong pang-stock ng inyong bahay. Naway makatulong po ito. Pag susumikapan po namin later siguro, mangangako din si Kong sa inyo na kapag talagang kinakailangan pa talaga namin magdagdag para doon sa pangangailangan po inyo, hanap po kami ng paraan. Kasama po si Kong, lagi niya sinasabi, hanapan ang paraan para po kahit paano ay padagdagan natin yung tulong na ibibigay natin sa inyo. Siguro, kailangan din natin itap or tawagan yung ating mga kaibigan din na talagang laging handang tumulong. Senator Bongo, Peter Cayetano, at marami po pong iba na pwede natin lapitan, pati na yung para po ay, ito pala sila. Kung makita kayo dyan sa may, saan nga yan?
sa Marhaban, na may building yung tingog dyan para malapit po siya sa Sultan Kudarat at sa iba pang karatig bayan dito sa Maguindanao del Norte. Soon ay mag-operationalize na po yung center na yan. Naantay lang po natin yung talagang go signal ng ating mga principal, tulad ni ni Speaker Martin Romualdez, ni Congresswoman Yeda Romualdez, dahil yan po ay alagang tingog center ni Congresswoman Biden Mastura at ng Barangay Gang. But nevertheless, that is intended for Sultan Kudarat at sa lahat ng ilang municipalities and lahat ng municipalities ako ng distrito ng Maguindanao del Norte. At yung Cotabato City ay mayroong Cotabato City na alagang tingog center. Asahan po ninyo na ang aming opisina ay bukas parati, no, para sa inyo. So, kung okay lang din po sa inyo nang bisitahin kami sa opisina, kung may mga pangailangan kayo medical, may mga maintenance tayo, di ba, yung mga magulang natin o tayo mismo, huwag lang po mag-atubiling pumunta po sa aming opisina, tanggapan, para po kami ay makapag-ambag sa anumang kapamaraanan na pwede namin may ambag according sa rules na pinapatupad natin sa DSWD at sa iba pang mga ahensya na mayroon tayong partnership. Sa ngayon, yung umiiral po natin na partnership sa CRMC ay nagpapatuloy, sanitarium nagpapatuloy. Medyo nagkataon po muna tayo sa mga private hospitals kasi year-end. Yung mga madre, medyo sigurista sa NDH. Pero sinisikap natin na next year, ma-revive natin yan. Yung UDH sa may dapdap, yung emergency, dati meron tayo ngayon kasi wala na. Nagpalit na po ng pangalan emergency na hospital. So, papalitan siya ng Bangsamoro Hospital. So, yun. Meron din po tayo sa Tabantakan yung hospital. Meron din po tayo dito sa Pisante. Alam ko na maraming sa ating mga kamag-anakan ay tayo dyan. Lapit na po natin sa opisina natin. Nagpapatuloy pa rin po yung Pisante. Sa mga burial assistance, pwede din po sa mga mahal natin sa buhay na nauna na. Yung mga pamilya nila, pwede mo natin matulungan. Meron po tayong cash assistance na binibigay kahit pa paano para maitawid nila yung lamay, yung tawag, kanduli, yung ganyan. Kahit pa paano, para kahit pa paano maitulong po tayo doon sa naiwan ng mga may yun po. Siguro i-announce na rin, pero initially, pwede ko rin po i-announce sa inyo na kung gusto po ng mga livelihood program, soon mag-a-announce po tayo ng opening ng slot para sa TESDA Skill Scholarship. No? Meron tayo ng mga masonry, cookery, dressmaking, tailoring, electrical, ano po ba yun? Wala pa tayong driving, pero nire-request ko na madagdagan tayo. So yun, magpupost po kami sa Facebook page namin ni Kong Biden Paul. Abangan nyo na lang po kasi open yan para sa lahat.